Baliktad na storya ng Game 1, ang Spurs naman ang bumalik ngayon mula 14-point deficit sa kanilang crazy na run late sa fourth quarter. Nasa kanila na rin ang momentum na, no? Si Fox finally nag-show up na rin, si Harper gumagana, si Wemby ganun din. Tila pumapabor na talaga sa kanila ang laro. The seconds na lamang din remaining, no? Tied game. Nagkaroon pa sila ng big stop kay Jalen Brunson. At meron nga chance para maipanalo pa ang Game 2. Until lumabas ang youth sa kanilang team, sa kanilang superstar na si Victor Wembanyama. Sobrang sayang na chance na para sa San Antonio Spurs. Last 10 seconds na lang, tabla ang laro, nagmintis pa si Brunson, sa Spurs na ang bola at may chance na sila to win the game. Or tabla lang kung sablay, safe na safe pa rin. Pero ayun nga si Wemby after ng rebound, may costly na mistake na ipasa yung bola sa nakatalikod na si Castle, assuming na masasambot nito. Well, to be fair naman, nakatingin naman talaga si Castle nung pagka-rebound niya, pero nung aakto na nga si Wemby na ipapasa, tumalikod na nun kasabay si Castle. Parang miscommunication. Kaya sa likod niya nga lang tumama, no? At still na yun para sa veteranong si Brunson. Tapos mangyari ng sequence na yun, no? Kitang-kita mo yung panghihinayang sa mukha ni Wemby. Tabla panalo na lang sana yun eh. Even kay Fox, no? Ganun din. Kita rin sa reaction niya dahil waiting lang din sana siya na ipasa sa kanya ni Wemby yung bola. Pero kay Castle nga niya ibinigay. Itong si Fox, kahapon lang may video tayo na hindi siya ramdam. Pero dito nga, ang ganda ng laro niya. Nakasampa ng 20 points on 8 of 12 shooting pa. Kaya not a bad choice na ibigay mo sa real point guard nyo sa team yung bola. Pero hindi mo pa rin naman masisisi si Wemby, no? Dahil wala rin naman masama sa goal niya na i-push yung pace dahil nasa kanila yung momentum eh. At yung paghabol nila sa game, marami rin doon yung transition attack. Kaya ganun din sana nila tatapusin. But unfortunately nga, hindi lang ito umayon sa plano. Ako personally, no, bago pa yung turnover, split second, napaisip ako saan yung timeout. Since batang team to, nasa NBA Finals pa at sobrang importante ng possession. Pero same na reason nga kay Wemby, no, kay Mitch Johnson, hindi mo siya masisisi dahil nasa kanila yung momentum, nothing to lose din sa kanila, tabla panalo sa final possession. Tapos ayaw mo rin ipasok ng next yung kanilang defensive lineup. Naalisin si Brunson pandepensa, like yung ginawa nga ni Mike Brown sa pinaka-final na shot. Kaya understandable no, na hindi siya tumawag ng timeout at nag-go lang itong si Mitch Johnson. Yes, big risk yun, no? But watching a modern NBA ngayon, maraming head coaches na ganyan din ang gagawin at hahayaan lang yung flow ng game since sa inyo nga pumapabor yung last few minutes. Sadyang nawala lang talaga ni Wemby yung bola but nasa kanila talaga yung advantage nun kung naibaba nila yung bola. Shocking yun na moment, no? Ginawa nila halos lahat ang tama sa ilang minutes na lang sa game. Biglang ganon. Imbis sa tabla panalo na lang sa regulation, naagawan pa sila. Si Brunson din yung na-foul. Malabong sumablay ng dalawa sa ganong moment. Then sa final play pa ng Spurs, no? Sablay din yung game winner sana nila. Doon naman wala ka na masasabi dahil kayang ipasok ni Wemby yung tira na yon. Advantage na talaga yung length sa ganong matchups kahit si Mitch Rob pa yon. Sablay lang talaga at yun na yung game 2. Manghihinayang ka lang talaga, no? Na kung wala yung turnover, OT lang sana yon kung yun yung final play nila. Sayang para sa Spurs na, but what can you expect sa isa sa mga youngest team sa liga? Pero yan na nga, now down na ang Spurs sa 0-2. Delikado ng spot sa series. Lalo sa NBA Finals pa against a veteran team contrast sa kanilang squad. Tapos home court pa ng Knicks sa next 2 games. Baliw rin ng mga fans sila at grabe sumuporta so mas magiging challenging pang mga games yan para kay Wemby. Sa situation na to, no, realistically, nagbabadya na nga ang sweep para sa Spurs. Dahil nasa 13 games na ang sunod-sunod na nanalo ito Knicks. Tila unstoppable sila ngayon. Eh mukhang mahihirapan silang makapanalo kahit na isa sa games 3 and 4 sa New York. Sa kabilang banda, Knicks naman, pretty comfortable ngayon up 2-0. Galing lang din kasi composed lang silang team na kung ano ibigay na situation, sige. Playing hard lang din sila lagi. Like yung mentality ng Thunder na anumang ups and downs sa laro, gagawin lang nila yung trabaho nila, offense and defense. Credits din talaga sa Knicks no, sa mga panalo na lang ito. Hindi lang ito Spurs na ipinatalo. Mga games din to na ipinanalo talaga ng Knicks, if you know what I mean. Sila talaga yung lumabas na mas poised, no, mas ready sa moment at better din na team overall. Star power, hindi rin kulang. Sina Kat, Mikal Brunson may at least 20 points. Si OG, 17 points. Role players, ramdam din. Si Shamet may mga big shots. Si Hart, yung mga Josh Hart things. Si Robinson, si McBride, nandyan. Defensively din, minama nila itong Spurs. Mas mama pa sa elite na defensive team na Thunder. Mas pinadapa talaga nila ang offense nito nila Wemby. Kaya let's see na kung magpatuloy pa itong momentum nila, itong domination nila at pasara pa sa 15-game win streak ang playoff run nila para sa NBA title. Grabing feat yun kung sakali. Abangan natin para sa New York Knicks.